inyong SIM card, may laman pa yung inyong GCash. So ang gagawin lang po ninyo is Hi guys, welcome to my channel and welcome to Monaco. Ayan, so for today's video is regarding ito sa GCash na nasa abroad tayo. Sa kasi mayroon akong content dyan about sa aking GCash dati na problemado ako, hindi ako makaka-receive ng OTP, yung code na kailangan natin pag tayo ay nag-transfer. So, hindi tayo, tapos may laman yung ating GCash. So, hindi natin mai-transfer yan without that code na isi-send sa ating, SIM card. Sa ating Philippine SIM card number. So, may nag-comment kasi dyan kung paano ang kanyang gagawin kasi nga sira na yung kanyang SIM card, wala nang service connection, hindi na nakaka-receive ng text or OTP at OTP. So, tapos may laman pa yung inyong SIM card, may laman pa yung inyong GCash. So, ang gagawin lang po ninyo is mag-create kayo ng panibagong GCash account na fully verified nyo yon. Kung ano yung details mo doon, ano yung pinasa mong ID sa una, ganun din ang iyong ipapasa sa fully verified mo. So madali lang naman 'yon. Ako nakailang create na ako ng new account, new GCash. So ang ginagawa kasi yung anak ko nawawala niya yung aking SIM card o kaya hindi nawala, nasira. So, yun, pang-limang create ko na ng account. So, may ginawa din po ako dyan. Pwede tayong magawa ng GCash account kahit tayo ay nasa abroad at kahit wala tayong SIM card or roaming SIM na dala natin sa abroad. Ang gagawin nyo lang po dyan is mayroon akong ginawa din dyan ang content. I-attach ko na lang. Pag napanood nyo yung video, ilagay ko pag natapos ang video, yung mag-automatic yung edit ko to, ilagay ko na automatic lalabas yung aking mga previews na ginawa regarding sa GCash. So, pabili kayo sa family nyo sa Pinas ng SIM card, na bagong SIM card, and then, yun yung magiging new GCash number mo. So, mag-create ka ng GCash number, kung mayroon ka ng GCash account, kung mayroon ka ng GCash, at hindi mo na mo lang yun, exit ka na doon, log out ka na doon sa dating GCash mo, and then mag-create ka ng new, mag-sign up ka. So, madali lang naman, sundan mo lang yan diyan kanilang sa GCash, mag-install ka lang ulit ng GCash, sundan mo lang kung ano yung dapat mong gawin, and then, once na okay na, ipa-insert mo yung SIM card mo sa family mo sa Pinas, while ginagawa mo sa abroad, while nagsa-sign up ka sa abroad, yung family mo sa Pinas is nakaabang sa code. Kasi isi-send nila yung code for registering your new GCash account. Isi-send nila yung code number o yung OTP sa Pinas, sa SIM card, which is nasa Pinas. So, habang ginagawa mo yun, nakaabang yung family mo doon, and then i-enter mo yung GCash code. Then, pag okay na, ilalagay naman nila dyan, sundan mo lang, yun, step 1, 2, and 3. You need to be, kung may profile ka na, you need to verified. O so, may nakalagay yan as semi-verified and fully verified. Okay? So, nakalagay doon, once na okay na, ang nakalagay doon nila is, we will notify you 7 working days if ma-fully verified na yung iyong account. Pero yun sa akin, hindi na umabot ng 7. So, like, 2 to 3 days lang yun sa akin. Lagi kong chine-check. And yun nga, itong nakaraan lang, kapapalit ko lang, dahil nawala ng anak ko yung phone na pinaglagyan ng aking SIM card. So, nagpalit na naman ako ng panibago. So, ang ginawa ko, nung time na yon,
Dahil alam ko nga na nawala na yung ano, tinransfer ko kaagad sa kapatid ko. Pero mayroon akong nakaraang video na may laman yung aking GCash. May laman talaga yun, nasa 5,000 something, blah blah blah. Pero dahil hindi ko nga alam, hindi ko figure out kung magkano talagang halaga. Alam ko nasa 5,000 something pero hindi ko alam. So ang nilagay ko 5,000 lang. So kung ano yung nilagay mo sa iyong pagpa-transfer ng remaining balance, yun lang din talagang ililipat nila sa inyong account mo. So kailangan alam mo yung tamang amount, exact amount, para alam mo kung magkano yung itatransfer. Kasi kahit sobra yung balance, remaining balance mo, tapos hindi mo nga kabisado at magsabi ka lang na ano kasi hindi mo kabisado. Like me, alam ko nasa 5,700, 5,800. Pero ang nilagay ko is 5,000. So yung 5,000 lang ang binalik nila sa akin. Pero nung pangalawa kong gawa, dahil nga hindi ko sure, so nilagyan ko ng 1,500. Pero ang remaining balance ko is magkano lang. So hindi nila binigay yung 1,500 dahil ang remaining balance ko is hindi umabot ng 1,500. So dapat pala ganun yung ginawa ko nung una, dapat nilagay kong 6,000. At tapos maibalik nila sa akin yung 5,700. So ganun lang yun. Huwag kang mamroblema kung sira yung SIM card mo, hindi ka makaka-receive ng OTP, gumawa ka lang ng bagong account, bagong GCash account. Once na fully verified na yan, yung pera mo doon sa old account mo, hindi mawawala yan. So once na fully verified yan, mag-request ka ng transfer your remaining balance to your new GCash, to your new fully verified GCash. Okay? So yun lang, ganun lang kadali. Huwag mabahala dahil hindi mawawala yung inyong remaining balance kung mayroon pa. Basta sundin nyo lang, gumawa kayo ng new GCash account. And then once okay na, ipa-transfer nyo yung inyong remaining balance. Kung mayroon kayong screenshot dyan na patunay na ganun yung inyong balance, i-provide nyo po yun. Pero kung wala naman, just sabihin nyo lang kung ano yung nangyari. May nakalagay naman doon note, may nakalagay naman doon na ano, hi, I'm blah blah blah. I could not open my GCash account, so I have to reopen a new one, and I am requesting to transfer my remaining balance to my new fully verified GCash account. Okay, so I hope na malinaw. Gumawa kayo ng bagong new account. Once na fully verified na ang inyong new account, is ipatransfer nyo lang yung inyong remaining balance. So kahit kayo ay nasa abroad, pwede kayong gumawa ng GCash account kahit wala kayong dalang Philippine SIM card sa ibang bansa. Basta yung family mo ay makipag-communicate sa inyo, tulungan lang kayo habang ginagawa mo yung fully verified, habang ginagawa mo yung new GCash account. Okay? So ganun lang yun, kasi may nag-comment na nasa abroad siya, hindi siya makakagawa, hindi siya kasi hindi pa siya uuwi ng Pinas. Walang problema yon. Pwede kang gumawa ng bagong GCash account kahit ikaw ay nasa abroad. Yung anak mo, yung asawa mo, kapatid mo, ang utusan mo sa Pinas na bumili ng SIM card na para sa'yo. Dapat yung SIM card ay para sa'yo lang talaga. And i-insert nila yon once na ginagawa mo yung account. Ngayon, pagka mayroon ng fingerprint kasi pag bago tayo ngayon. So kahit minsan hindi na naghihingi ng code once na may fingerprint na and may face selfie once na nag-register ka kasi may selfie. So sa iyo yun, account mo yun, fingerprint mo, so hindi mabubuksan ng iba at hindi minsan ako nakakapag-transfer ako without code, without OTP. Basta fingerprint ko lang. Siniset ko fingerprint once na nag-register ako ng bagong GCash ko. So, naka 5 GCash na ako for this year. Dahil,
dahil lagi nagkakaproblema. So, ang pinakauna kong problema talaga is yung dala ko dito yung SIM card noon. Dala ko dito yung SIM card and hindi na makaka-receive ng OTP dahil hindi ko na-loadan siguro. So, wala ng service. So, yun yung unang-unang problem ko. And yun yung aking ginawa ng content. And mula noon is alam ko na paano pasikot-sikot ang GCash. So while na nasa abroad tayo, nagawan ko ng paraan. So kung nagawan ko ng paraan, kaya nyo rin gawan ng paraan yan. Okay? So maraming salamat pala sa inyong lahat na mga kapwa ko OFW at nagkaroon ng problema sa GCash. Hindi lang OFW, marami din taga sa atin sa Pinas na nag-comment sa aking GCash content. I hope na malinaw sa inyo ito. Madali lang ito pag nasa Pinas ka, bumili ka lang ng SIM card. Gumawa ka ng new account ng iyong GCash, and then once na okay na, kung magkano yung iyong remaining balance, ipa-transfer mo lang yan sa iyong new account. Okay? I hope na nakatulong itong aking video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon ngayon. Saang sulok man sa mundo kayo naroroon ngayon, maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Ako po'y magpapaalam na. Sa muli, ako nga pala si Hanalisa Vlogs, the Bisdak ang Bisayang Dako. Bye! See you in my next vlog.